Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa lahat ng nakikinig at nakatutok ngayon. Ako nga pala si Romel. Bago lang ako nakikinig sa Dear MOR. Ang totoo niyan, ang misis ko talaga ang nag-udyok sa akin na magpadala ng kwento sa inyo. Mga kamorkada, ngayon pa lang sasabihin ko na, hindi naging maganda ang takbo ng buhay ko noon. Marami akong nagawang maling desisyon sa buhay at dinala nga ako ng mga pagkakamaling ito sa loob ng kulungan. Hindi ko na ibibigay ang detalye kung ba't ako nakulong. Pero gusto kong malaman nyo na pinagsisihan ko na ang lahat ng yun. Habang nasa loob ako unti-unti akong nawala ng mga kaibigan at kapamilya. Kung meron mang isang taong hindi bumitaw sa akin, ito na siguro ang misis kong si Angelica. Kahit na ilang beses ko siyang pagbawalang bisitahin ako, lagi siyang nandun para silip-silipin ako. Mahal na mahal ko si Angelica. At dahil nga sa pagmamahal na ito, ayokong nakikita niya akong nagdurusa sa piitan. Santos, may bisita ka. Bisita? Sige na, baka na dyan, Romel. Kanina pa naghihintay yung misis mo sa labas eh. Ikaw talaga, oh. Lagi mo nalang pinaghihintay yung misis mo. Ito na, sir. Okay, tara na. Kung hindi lang ubod ng bayot ng misis mo hindi kita gigisingin eh. Sensya na, sir. O siya, tara na. Kanina pa umaga naghihintay yung misis mo sa visitor center. Maswerte ka pa rin talaga kung tutuusin eh. May asawa kang hindi nagsasawa sa pagbisibisita sa'yo. Kung maswerte talaga ako, matagal na akong wala dito sa kulungan. May sinasabi ka ba? Wala, sir, wala. Ay, naku, Romel. Sabihin mo lang kung ayaw mo magpakita sa asawa mo, ha? Ibabalik kita sa selda. Okay, ito na tayo. O, sige na, diretso na sa loob. Alam mo naman ang rules, di ba? O, sige na, hindi ko na uulitin sa'yo. Salamat, sir. Mahal, Angelica, kumusta ka? Payat ka. Nakakain ka ba? Baka naman hindi ka nakakain ng maayos sa loob. ang ginagawa mo dito? Binibisita ka. Ano pa ba? Angelica naman eh. Di ba sinabihan na kita? Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang pupunta dito eh. Pero, gusto lang kita bisitahin. Hindi ko kasi matiis. Gusto kitang makita. Mahal, natutuwa naman ako na binibisita mo ako. Kaso nga lang, malapit ka ng mga anak. Paano kung may mangyari sa'yo? Nag-iingat naman ako. Mahal naman eh. Sorry na, Romel. Namimiss kasi kita eh. Sige na. Tahan na. Masaya ako na nandito ka. Basta sa susunod ha. Di ko rin kasi gustong na-expose ka sa kulungan eh. Okay lang naman ako. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Okay. Love you, Romel. Love you too. Sir? Salamat. Para saan? Salamat kasi hindi niya na pinapila si Angelica. Ay, oo naman. Sa bait ng misis mo kami na rin ang nahihiya. Basta sa susunod ha. Huwag mo lang pinaghihintay. Alam mo ba kung gaano karaming tao dito ang hindi na dinadalo ng mahal nila sa buhay? Kaya ikaw, lagi kang magpapasalamat sa asawa mo. Okay? Yes, sir.
Sige na, pasok ka sa loob. Salamat ulit, sir. Walang anuman. Mukhang binigyan ka na naman ng leksyon ni Bossing Oo. Alam mo naman yun. Dinalaw ka na naman ba ni Angelica? Oo Sinabihan ko na nga na wag na munang dadalaw. Tama naman. Malapit na kabuhanan ng asawa mo, di ba? Oo Ang hirap din no? Bilang preso, gusto natin araw-araw tayong dinadalaw. Kaso nga lang, sa sitwasyon nyo ni Angelica, mas mabuti pa rin talaga na hindi muna siya pumunta dito. Yun na nga ho ang sinasabi ko, Mang Hector. Hindi ko matim na nagdadalang tao siya tapos puro kulungan na nakikita niya. Huwag ka mag-alala. Hindi mo man makita at masamahan ang asawa mo pag nanganak siya, sigurado naman ako na magkakasama pa rin kayo. Sana nga ho. Sana nga tama kayo, Mang Hector. Kapit lang Huwag pang hinaan ng loob. Kriminal man tayong maituturing, may pag-asa pa rin tayo. Lalo na ikaw. Alam ko namang mabuti kang tao, Romel. Biktima ka lang din ng pagkakataon. Hayaan mo, sisikat din ang araw para sa'yo, Salamat. Salamat, Mang Hector. Tama na muna ang drama. Pagpahinga ka na ulit. Maya-maya, tatawagin na rin tayo para kumain. Pahinga ka muna. Sige. Mga kamorkada, marami akong nakilalang tao sa loob. May mga taong tinuring akong kaaway at meron din namang mga taong tinuring akong kaibigan. Siguro kung meron man taong talagang naging malapit ako, ito na siguro si Mang Hector. Si Mang Hector ang tumatayong tatay-tatayan ko habang nasa loob ako. Lagi niya akong kinakausap at lagi rin niya akong binibigyan ng payo. Naging madali ang buhay ko sa kulungan dahil kay Mang Hector. Kapag ang isang tao kasi ay laging napapalibutan ng 4 na malalamig na pader, kailangan mo ng isa pang taong magpapaalala sa iyo na hindi permanente ang paghihirap. Akala ko talaga hindi lulubog yung tubig sa banyo May kilabutan pa rin ako pag naaalala ko. Wala Sa CR ka talaga inassign ni Warden. Balita ko narinig ka daw kasing magreklamo. Kaya ayun, hindi ka na inalis sa janitorial. Sa susunod talaga, mananahimik na lang ako Tama na yung usapan CR. Kakain na tayo Yung susunod sa pila Galit na naman si Aling Nida. Lagi namang galit yun. Ganyan talaga pag tumatandang dalaga, laging mainit ang ulo. Baka naman inisin nyo na naman si Aling Nida Baka kontian lang yung bigay na pagkain sa atin yan. Relax ka lang. Easy lang ako sa kanya ngayon. Mukhang masarap yung ulam ngayong araw Naamoy ko na. Yung susunod. Aba, Hector, ikaw pala. Nida, kumusta naman ang favorite ko? Kukuha ka ba ng pagkain o hindi? Siyempre kukuha. Eto na nga Ayan. Sige na. Yung susunod naman. Salamat Aling Nida. Romel, kamusta ka naman? Okay naman po. Balita ko nanganak na asawa mo. Lalaki ba o babae? Babae po. Mainam naman. May balita ka ba sa lagay ng misis mo? Sabi naman naging maayos naman yung delivery. Normal naman daw. Sabi ng binan ko medyo nahirapan lang daw na konti si Angelica. Bukod doon, mukhang okay naman. Salamat naman sa Diyos. Sige, huwag ka mag-alala. Pag may oras ako, susubukan kong bisitahin ang asawa mo. Makikibalita na rin ako. Salamat, Aling Nida. Eto kumain ka ng madami. Kailangan mo maging malakas. 2 tao na ang naghihintay sa'yo sa labas. Salamat po ulit. Mukhang mahaba pinag-usapan niyo ni Nida. Wala yun. Kinamusta lang si Angelica. Hindi na kita natanong pala tungkol doon. Sino ba kasama ng misis mo ngayon? Sa ngayon po doon muna siya sa biyanan ko.
Gustuhin man kasi ni Angelica na tumira sa amin. Wala rin naman kasi mag-aalaga sa kanya doon. Nag-iisa na lang yung tatay ko tapos may iniinda pang arthritis. Kaya doon muna talaga si Angelica sa mga magulang niya. Ganun ba? Kung may iniinda na pala tatay mo, sino naman nag-aasikaso sa kanya? Ayun, sumama muna sa mga kapatid niya. Karamihan kasi sa mga tiyahin ko, puro tumandang dalaga na, kaya mas natutukan nila ang tatay. Mainam naman pala. Kayo ba, Mang Hector? Wala bang pamilyang naghihintay sa inyo sa labas? Matagal-tagal na rin tayong magkasama pero hindi mo man lang nababanggit ang pamilya mo. Wala rin naman kasi akong makukwento sa'yo, Romel. Matagal na akong walang pamilya. Teka. Papalitan ko lang ito nahulog na kutsara. Sandali, Romel, Sige lang. Oras na ba? Teka, makainom nga ng tubig. Lourdes. Lourdes. Teka lang, Lourdes. Mang Hector? Lourdes. Mang Hector, gising, huy. Mang Hector. Romel, ikaw ba yan? Oo, mukhang binabangunguto kayo, Nagising ba kita? Naku, pasensya ka na, ha? Okay lang. Sige na. Balik ka na sa tulog mo. Pasensya ka na ulit. Mang Hector. Sino ho si Lourdes? Pakiabot mo nga ako ng tubig, Romel. Sige, teka lang. Ito. Salamat. Mang Hector, sino ho ba si Lourdes? Isang importanteng tao sa buhay ko. Siguro kung meron man akong inaasahan sa paglaya ko, yun na siguro yung makita ulit si Lourdes. Romel, maihiga na ako ulit, ha? Pasensya na ulit sa ingay. Matulog ka na ulit. Wala pong problema, Mang Hector. Sige ho. Lourdes. Yan ang pangalang laging nababanggit ni Mang Hector sa tuwing nananaginip ito. Maraming beses ko nang gustong tanungin si Mang Hector kung sino nga ba itong si Lourdes. Pero sa tuwing magtatanong ako, laging umiiwas itong matanda. Daig pa ang may third eye pagdating sa mga taong gustong magtanong sa kanya. Mga kamorkada, naniniwala talaga ako na may kanya-kanya tayong bit-bit sa ating mga puso. Bit-bit ko sa puso ang pag-asang makakalaya na ako. Samantalang si Mang Hector ay tao ang namamahay sa puso. Magsisinungaling ako kapag sinabi ko na hindi ko gustong malaman kung sino si Lourdes. Siyempre, gusto kong alamin ang sikreto nitong si Mang Hector. Problema nga lang, isang insidente ang hahadlang para malaman ko ang buong kwento. Tama na tagdalan. Makinig muna kayo. Ito yung assignment nyo ngayong linggo, ha? Oo, sabi ng makinig muna eh. Okay. Aquino, sa kitchen ka ngayon, ha? Guevara, sa yard work ka. Ayusin mo yung pagwawalis mo. Nung nakaraan madami kang naiwan. Galang, ikaw naman yung sa laundry. Sama mo na si De La Cruz. Santos, alam mo na.
Sa janitorial ko ulit ha. Kasama mo si Uy. Ano ba yan? Kasi naman ako na-assign. Wala. Paborito ka talagang pagtripa ni Warden eh. Akala ko talaga sa kitchen na ako ma-assign eh. Hayaan mo na. Sa susunod, susubukan ko kausapin si Warden para naman maiba assignment ko. Mag-aamay banyo na naman ako. Idaan mo na lang sa matinding pagligo. Guys. Boss! Sumama ka na lang din sa kitchen ha. Yes, sir. O sige na, dismiss! Romel, mauna na ako ha. Kaya mo na to. Sige, ako nang bahala dito. Isang pader na lang matatapos na ako. Saan na ba yung bote ng sabon? Yun. Romel! Romel! Bakit ba? Hinga ka muna. Hingal na hingal ka. Ano ba nangyayari? Si Mang Hector, inatake. Ano? Paano inatake? Sino? Sumama ka na lang sa akin oh. Tara na! Hector, ano ba nangyari sa kanya? Inatake sa puso. Bigla na lang doon nahirapang huminga tapos bilang bumagsak. Okay lang po ba siya? Hindi pa namin sigurado eh. Nagpatawag na kami ng ambulansya para mapatingnan si Mang Hector. Magkasama lang kami kanina tapos ayun na, inatake na pala siya. Tinawag ko naman kaagad yung tulong si Mang Hector saka tinawagan kita. Maraming salamat po. Buti na lang may kasama tong si Mang Hector. Kung mag-isa siya baka kung ano pa nangyari sa kanya. Romel. Mang Hector. Romel. Pasensya ka na Romel. Andyan na yung ambulansya. Kailangan na namin dalhin si Mang Hector. Babalitaan na lang kita pag nakabalik na ako ha. Sige po. Kapit lang Mang Hector ha. Mang Hector talaga. Santos! Santos! Nakabalik na po pala kayo. Anong oras na ba? Ginabi na kayo. Oo medyo inabutin din kami ng traffic. Kumusta po si Mang Hector? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa ito, Romel. Bakit? May nangyari po ba? Hindi madaling sabihin to, Romel. Pero wala na si Mang Hector. Nasaan si Mang Hector? Nasaan po yung katawan niya? Romel, babalitaan na lang kita kung ano man ha. Kung kailangan mo na makakausap, tawagan mo lang ako ha. May kiramay ako. Bakit ba ganyan?
buhay ng tao. Mayroong mayaman, may api sa mundo. Kapalaran kung hanapin, di matagpuan. At kung minsa'y lumalapit, nang di mo alam mo, bakit kaya may ligaya't lumbay sa pag-ibig, may bigot tagumpay. Di malaman, di maisip kung anong kapalaran sa akin ay naghihintay. Anong kapalaran sa akin ay naghihintay? Bakit kaya may ligaya't lumbay sa pag-ibig, may bigot tagumpay? Di malaman, di maisip kung anong kapalaran sa akin ay naghihintay. Sa akin ay naghihintay. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Paglaya. Punong-puno ako ng pagsisisi ng mga araw na yon, mga kamorgada. Sising-sisi ako kasi hindi ko man lang nagawang magpaalam sa taong malaki ang naging parte sa buhay kulungan ko. Nagsisisi ako na hindi ko man lang nasamahan si Mang Hector sa ospital nung nahihirapan na siya. Ang dami ko pa naman sanang gustong sabihin sa kanya. Ang dami ko pang dapat ipagpasalamat sa kanya pero wala na. Siguro ang pinakamasakit sa lahat yung hindi man lang nakita ng Mang Hector ang tuluyang paglaya ko. Santos, okay na ba yung mga gamit mo? Yes, sir. Sige na. Kanina pa may naghihintay sa'yo sa labas. Saglit na lang, sir. Okay, sir. Tara na. Grabe yan, oh. Hindi ako makapaniwalang lalaya ka na. Hindi naman sa ayaw kong lumaya ka, ha? Hindi ganon. Ang totoo niyan masaya akong makakalaya ka na. Hindi lang ako makapaniwala na bukas hindi na kita makikita sa loob. Sana hindi ako makabalik agad. Tama ka naman doon. Teka, may iaabot nga pala ako sa'yo.
Teka, bit-bit ko na yun eh. Eto. Envelope? Teka. Sulat ni Mang Hector to. Tama. Alam mo, matagal-tagal ko ding hinawakan yan. Biling kasi sa akin ni Mang Hector bigay ko lang sa ito kapag nakalaya ka na. Bilang yun ang huling habili niya sa akin, tinupad ko talaga. Alam mo, matagal ko nang gustong ibigay sa iyo ito eh. Pinanghawakan ko lang talaga yung pangako ko kay Mang Hector. Salamat, sir. Sige na, tara na. Baka magkaiyakan pa tayong dalawa dito. Saka may nag-iintay sa'yo. Sige, sir. Mahal. Angelica. Namiss kita. Sorry. Sobrang saya ko lang. Ang tagal ko kasing hinintay itong oras na to. Medyo hindi lang kasi ako makapaniwala na ito na. Ito na yun. Kahit ako hindi makapaniwala eh. Tara nga dito ulit. Sobrang namiss kita, Romel. Namiss din kita. Angelica, may sasabihin. Mamaya na yan. Umuwi muna tayo. Marami tayong pag-uusapan. Sige. Kuya, sa tabi na lang po. Angelica, kaninong bahay to? Bakit dito tayo pumunta? Akala ko ba uuwi na tayo? Oo nga. Uuwi na tayo. Welcome home. Ha? Teka, huwag mo sabihin... Yes, mahal. Welcome home. Welcome sa bagong bahay natin. Sandali. Paano tayo nagkabahay? Romel, mahal, pasok muna tayo sa loob. Ipapaliwanag ko ang lahat, okay? Okay. Ibaba mo muna mga gamit mo dyan sa tabi. Sige. Meron tayong kusina sa baba, tapos may 2 kwarto sa taas. Yung isang kwarto, binigay ko sa anak mo. Nasaan na nga pala si Tetet? Kanino mo siya iniwan? Iniwan ko muna kila mama at papa. Naisip ko kasi na hindi mo rin gugustuhin na makita nung bata yung kulungan. Oo, tama. Tama ka naman dun. Mahal? Paano tayo nagkabahay? Sige, mahal. Maupo ka muna. Ipapaliwanag ko. Sige. Mahal, di ba alam mo naman na kila mama at papa muna ako tumira nung na-evict ako? Tayo, sa tinutuluyan natin dati. Siguro mga a few months back, noong ma-receive namin yung balita na makakalaya ka na, kinausap ako ng papa. Anong napag-usapan niyo? Sabi kasi ng papa, kakailanganin daw natin ng tulong kapag nakalabas ka na. Alam niya kasing hindi magiging madali ang buhay natin. Wala akong trabaho, ikaw naman nasa kulungan. So, naisip ng papa na ipasok ako sa negosyo ng pamilya. Hindi naman mahirap yung trabaho. Basically, naging bookkeeper lang ako. Tapos? Tapos, bilang dumarami ang inventory ng negosyo nila papa, naisipan niya na kumuha ng maupahang lugar kung saan pwede itago lahat ng inventory. Naisip niya na, imbes na storage unit ang upahan niya, 2-story na bahay na lang ang upahan niya. Huwag mong sabihin... Oo. Binigay sa atin ni Papa tong bahay. Sa ating itaas, tapos buong first floor para naman sa mga inventory niya. Tapos, bukod sa bahay, naisip ni Papa na ibigay sa iyo ang trabaho ng pamamahala ng inventory niya. Gusto ka kasing matulungan ng Papa agad paglabas mo. Gusto ka naming matulungan agad na makabangon. Mahal. Mahal. Mahal, patawarin mo ako, ha? Sobrang dami kong pagkukulang sa'yo.
Ang dami kong pagkukulang sa pamilya natin. Sobrang daming oras na nasayang. Patawarin mo ko, mahal. Patawarin mo sana ako. Mahal naman, wala kang dapat ihingi ng tawad. Lalo na sa akin. Mahal kita eh. Mahal na mahal kita. Salamat, mahal. Sobrang salamat. Huwag kang mag-alala, babawi ako. Babawi ako sa inyo lahat. Ipapakita ko sa inyo na hindi sayang yung tiwalang binigay niyo sa akin. Love you, Romel. Love you too. Mga kamorkada, hindi naging madali ang pagbabili ko sa lipunan. Kung tutuusin, naging maswerte lang talaga ako kasi may mga tao sa paligid ko na handa akong tulungang makabangong muli. Kung hindi dahil sa papa ng misis ko baka hindi ko nagawang buhayin ang pamilya ko. Sobrang laki din ng pasasalamat ko kay Angelica kasi hindi niya ako iniwanan. Kung wala siya, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa labas. Mga kamorkada, naging maayos at tahimik naman ang buhay ko simula noong nakalaya ako. Pinagbuti ko ang trabaho ko at pinagtuunan ko ng pansin ang pamilya. Ang hindi ko lang inasahan, may magbabalik pala mula sa nakaraan ko na muli na namang babago sa buhay ko. Okay, huli na tong mga to. Pagkatapos ng mga naunang box, ito na muna ikarga nyo sa truck, ha? Yes, sir. Hoy, dahan-dahan lang dyan sa batch na yan, ha? Maraming babasagin dyan. Sinabing dahan-dahan sige, ayos na yan. Malakas tong ulan na to. Ay, sir. Kailangan ko pala perma nyo dito. Sige, haka na. Yan. Thank you, sir. Sir, paunahin ko na yung unang delivery van, para maaga din sila makatapos. Sige lang. Kayo din, pag nakatapos na kayo, agahan nyo rin ang uwi. Mahirap abutan ng malakas na ulan. Okay po, sir. Salamat. Romel! Yes, mahal. Naghanda ako ng merienda. Pasok ka muna sa loob. Sige, sunod na ako dyan. Bango Teka, banana cue ba itong naamoy ko? Yes, mahal. Nakita kasi ni Tetet yung nagtitinda ng banana cue kanina sa palengke. Sabi ko ako na lang magluluto, kaya ayan. Galing naman talaga ng misis ko. Liga nga dito. Love you, mahal. Love you too. Sige na, kain ka na. Dahan-dahan at mainit, ha? Okay. Matikman nga tong luto ni mahal. Aba, masarap nga. Mahal? Mas mahal. May nakita nga pala akong envelope sa mga gamit mo noong naglilinis ako. Hindi pa ako tapos maglikpit kaya pinatong ko muna dyan sa may counter. Kunin mo na lang. Envelope? Teka. Nakuha mo na, mahal? Oo. Ito. Thank you, mahal. Okay. Mang Hector. Ay, sa wakas, nakatulog na rin si Tetet. Pahirapan na talaga patulugin yung batang yun. Daming energy. Sa susunod, dapat ata payagan mo nang tumulong-tulong siya sa'yo sa hapon para maipon ang pagod niya Tingin mo, mahal. Mahal. Tawag mo ba ako, mahal? Sorry. Ang sabi ko, dapat hayaan mong tumulong si Tetet sa hapon para maipon ang pagod ng bata. Sige.
Mahal? Hmm? Okay ka lang ba? Kanina malalim ang iniisip mo ah. May problema ba? Simula nung makita mo yung envelope kanina, naging sobrang tahimik ka na eh. Ano kasi? Mahal, sige na, sabihin mo na. Makikinig ako. Sige. Nung nasa loob kasi ako, nung mga panahong hirap na hirap ako sa kalagayan ko sa kulungan, may isang taong talagang tumulong sa akin. Merong isang taong lumapit sa akin para kausapin ako. Si Mang Hector. Tiyak na naging miserable ang buhay ko sa loob kung hindi niya ako nilapitan at kinausap. Mahal. Ngayon, bago ako nakalaya, namatay si Mang Hector. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Sa lahat ng tulong na nabigay niya sa akin. Ang tanging naiwan niya sa akin yung envelope na nakita mo. Anong laman ng envelope, mahal? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi kasi ako nagkaroon ng lakas ng loob na buksan eh. Tara, buksan natin. Ano? Buksan natin yung envelope. Teka, bakit? Para gumaan yung pakiramdam mo. Mali mo nasa envelope pala na yan ang hinahanap mong gaan ng loob. Iniwan sa'yo yan ni Mang Hector, hindi para ibaon mo sa limot. Kaya sige na, buksan na natin. Tama ka. Sige, buksan na natin. Ito na. Go, mahal. Okay. Sulat kamay talaga ni Mang Hector. Dear Lourdes, pasensya ka na at ngayon lang ako nakasulat sa'yo ulit. Lourdes? Sandali. Hindi yata para sa akin tong sulat na to. Teka, Lourdes, bakit pamilyar sa akin yung pangalan? May kakilala bang Lourdes si Mang Hector? Lourdes. Naalala ko na. Si Lourdes, oo. Siya yung pangalang madalas binabanggit ni Mang Hector kapag nananaginip siya. Sino kaya si Lourdes? Alam mo ba kung may asawa o mga anak tong si Mang Hector? Hindi ko sigurado, mahal, pero parang dapat alamin ko. Mahal? Kailangan ko malaman kung sino si Lourdes. Mga kamorkada, simula noong magkakilala kami ni Mang Hector, wala na siyang ibang naikwento na kahit ano patungkol kay Lourdes. Ang tanging alam ko lang noon ay siya ang bukang bibig ni Mang Hector sa gabi tuwing nananaginip ito. Dahil nga dito ay nahirapan akong malaman kung sino nga ba si Lourdes sa buhay ni Mang Hector. Mga kamorkada, malapit na talaga akong sumuko noon. Pero dahil sa tulong ng mga kakilala ko sa piitan at mga records na naiwan ni Mang Hector, ay nagtagumpay naman akong matunton si Lourdes. Si Angelica tumatawag. Teka. Hello, mahal? Hi, mahal. Saan ka na? Kalalabas ko pala ng expressway. Medyo na-traffic kasi ako kanina, kaya kailangan ko naka-exit. Okay. Nakapag-breakfast ka naman ba? Nagkape lang ako. Hindi pa naman ako nagugutom, kaya hindi na muna ako bumili ng pagkain. Mahal naman eh. Sabi ko sa'yo kanina, ipaghahanda na kita ng makakain eh. Yan tuloy, kape pa lang laman ng sikmura mo. Sorry na. Kakain ako pagdating ko ng Alaminos. Siguraduhin mo ah. Sige na, ingat ka. Love you, mahal. Love you too. Okay, konti na lang. Hintayin mo ako, Lourdes. Ay, nakarating din.
Romel? Miss Gloria? Hello po. Buti naman nakarating ka ng maayos. Sana hindi ka nahirapan sa pagbiyahe. Hindi naman po. Ano, tara na? Sige po. Romel? Yes po. Matagal mo bang nakasama si Hector? Mga ilang taon lang din ho. Ganun ba? Ang sabi mo sa akin nung nagkausap tayo sa telepono nandun ka nung namatay ang insan. Oo. Hindi ko lang po nakita nung inatake siya pero nandun po ako. Mabuti naman. Romel, pagpasensyahan mo na kung hindi ko nadalaw ang insan nung nasa kulungan pa siya, ha? May mga problema rin kasi akong kinakaharap noon. Okay lang ho. Romel, aaminin ko na sa'yo. Nung unang araw na tumawag ka wala talaga akong balak makipagkita sa'yo. Sa isip-isip ko tahimik na ang buhay namin. At ayaw na sana naming maungkat pa yung mga sugat ng nakaraan. Pumayag lang ako kasi nabanggit mo yung pangalang Lourdes. Ganun po ba? Nung nabanggit mo yung pangalan na yun, naramdaman ko kaagad na talagang naging malapit ka sa pinsan ko. Sa lahat ng mga kapamilya ni Kuya Hector, sa nanay Lourdes lang siya talaga naging malapit. Talaga po ba? O siya, malapit na tayo. Konting lakad na lang. Sige ho. Inang, may bisita ho kayo. Malayo pa ho ang pinanggalingan nito para lang mabisita kayo. Magandang araw po. Sige na ha. Maiwan muna kita rito, Romel. May tatawagan lang ako, ha? Sige po. Teka, saan na ba yung kandilang bitbit ko? Ito. Yan, okay. Hindi ko talaga inakalang mahanap ko kayo. Ang totoo niyan, pinanghinaan ako ng loob Kung hindi lang dahil sa misis ko, baka hindi ko na tinuloy yung paghahanap sa inyo. Nagpunta po ako dito kasi gusto kong iabot sa inyo tong sulat na galing kay Mang Hector. Alam niyo ho, kayo ang laman ng panaginip nitong si Mang Hector. Alam ko nahihiya siya sa inyo kasi hindi niya kayo nagawang madalaw nung nawala kayo. Sana po ngayon, kung nasa naman kayo, sana nagkatagpo na kayo ulit. Ayan na. Nagawa ko na yung huling habilin niyo sa akin, Mang Hector. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng tulong na naibigay niyo sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko nasasayangin ang oras na binigay sa akin. Maraming salamat po talaga. Mga kamorkada, minsan talaga kailangan mo lang ng isang taong masasandalan para hindi ka tuluyang mahulog. Tulad ng nasabi ko kanina, malaki ang pasasalamat ko kay Mang Hector. Siya ang naging gabay ko sa pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Kung wala si Mang Hector noong nasa loob ako baka napariwara na rin ako. Maraming salamat sa oras na ibinigay niyo sa akin, Dear MOR. Naway, tuloy-tuloy pa rin kayong pagpalain. Lubos na gumagalang, Romel.
sa lupa magbabalik na kusa ang buhay mong sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ng iyong putik sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya ring kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Dahil tayo ay lupa lamang, kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Paglaya.